Sa sandaling ito, inaanyayahan kitang tumigil muna sa iyong ginagawa. Huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso sa presensya ng Diyos. Sa gitna ng ingay ng mundo, sa dami ng iniisip at sa bigat ng iyong ipinagdadaanan, narito ka ngayon, hindi aksidente, kundi may layunin. Maligayang pagdating sa ministeryong ito. Isang lugar ng panalangin, pag-asa at pagbabago. Isang espasyo kung saan ang sugatang puso ay hinahaplos ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagod na kaluluwa ay pinapahinga at ang mga luha na matagal nang kinikimkim ay tahimik na pinapawi ng kanyang presensya. Marahil ikaw ay dumaan sa maghapong puno ng pagsubok. Marahil may mga laban kang hindi mo maipaliwanag sa iba. O kaya naman, ikaw ay tahimik na naghahanap ng direksyon, sagot at lakas. Ano man ang dahilan kung bakit ka narito, nais naming ipaalala sa iyo na kilala ka ng Diyos. Alam niya ang iyong pangalan, nauunawaan niya ang laman ng iyong puso, at nakikita niya kahit ang mga bagay na hindi mo kayang ipahayag. Sa ministeryong ito, hindi natin kailangang magpanggap, hindi natin kailangang maging perpekto. Maaari tayong lumapit sa Diyos ng buong katapatan, dala ang ating kahinaan, takot at pag-asa. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay hindi naghahanap ng perpekto, kundi pusong handang sumuko at magtiwala. Habang ikaw ay nakikinig ngayon, hayaan mong unti-unting bumagal ang iyong isip, isantabi muna ang iyong mga alalahanin, ibitaw mo ang mga bagay na pilit mong kinukontrol, at sa bawat paghinga mo, mararamdaman mo ang kapayapaan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang ministeryong ito ay hindi lamang salita, ito ay paanyaya na mas makilala ang Diyos, paanyaya na maranasan ang kanyang kapangyarihan, paanyaya na makita kung paano niya binabago ang buhay, kahit sa mga sandaling tila wala ng pag-asa. Sa oras na ito, buksan mo ang iyong puso, hayaang kumilos ang Diyos sa iyong buhay, hayaang ang kanyang presensya ang magbigay sa iyo ng lakas, kagalingan at kapayapaan. Kung ikaw man ay nanghihina, siya ang iyong lakas. Kung ikaw ay natatakot, siya ang iyong kapayapaan. Kung ikaw ay nawawala, siya ang iyong gabay. Kaya't sa sandaling ito, lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Ihanda natin ang ating sarili sa isang makapangyarihang pakikipagtagpo sa Kanya. Halina't sama-sama tayong manalangin. Bago tayo manalangin, ihanda natin ang ating mga puso sa taos-pusong pasasalamat at tunay na pagpapakumbaba. Alalahanin natin na ang bawat pagkakataong makapaglingkod ay biyaya mula sa Diyos. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa Kanyang walang hanggang grasya. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating plano, layunin at gawain. At hayaang siya ang manguna at magbigay ng karunungan. Sa patnubay ng Espiritu Santo, naway maging daluyan tayo ng Kanyang pag-ibig, liwanag at katotohanan sa bawat ginawa natin para sa Kanyang kaharian. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na tapat at puno ng awa, sa unang bahagi ng aming panalangin ay itinataas namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyo. Salamat sa biyaya ng buhay at pagkakataong kami ay maging kasangkapan sa iyong gawain. Ang ministry na ipinagkatiwala mo sa amin ay hindi isang simpleng tungkulin lamang, kundi isang banal na pagkakataon upang maipahayag ang iyong kaluwalhatian
sa gitna ng sangkatauhan. Pinupuri ka namin dahil sa iyong walang hanggang kabutihan na laging sumasama sa aming mga hakbang. Sa kabila ng aming kahinaan at mga kakulangan, patuloy mong ipinaparanas ang iyong habag at pagtutuwid. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa bawat pagtitipon, sa bawat salita ng pag-asa, at sa bawat pagkilos ng paglilingkod, ikaw ang tunay na dahilan at pinagmumula ng lahat. Ang aming mga tinig, talento, at oras ay nagiging makabuluhan dahil ikaw ang gumagabay at naglalagay ng kapangyarihan. Sa lahat ng aming ginagawa, tunay na wala kaming may pagmamalaki kundi ang iyong kabutihan na laging nananaig. Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming ministeryo, hindi maiiwasan na mayroong mga pagsubok, mga pagod na dumadapo sa katawan at minsan ay pagkadama ng kahinaan sa puso. Kaya naman sa bahaging ito ng aming panalangin, kami ay nagsusumamo ng iyong tulong at gabay. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataong kami ay nagkulang, kung nagiging abala kami sa gawain at nakalimutang ikaw ang sentro ng lahat. Naway laging sariwain sa aming puso na ang paglilingkod ay hindi para sa aming sariling dangal, kundi para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy sa kabila ng mga balakid, ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban, at ng tapang upang magsalita ng katotohanan kahit mahirap at masakit. Hinihiling namin, Ama, na huwag mong hayaang maging hadlang ang aming mga personal na kahinaan at kahirapan sa ikakalago ng iyong kaharian. Bagkus, gamitin mo ang aming mga sugat at karanasan bilang patotoo ng iyong kagalingan at katapatan. Tulungan mo rin kaming maging mahinahon sa pakikitungo sa aming kapwa, manggagawa, magpakumbaba sa aming mga salita at gawa, at magpatuloy sa pagmamahalan bilang tunay na pamilya sa pananampalataya. Diyos ng liwanag at pag-asa, sa mga sandaling kami nakakaramdam ng paghihina, ibinubulong namin ang aming buong tiwala sa iyo. Ikaw lamang ang aming sandigan, ikaw ang bukal ng kapayapaan na hindi kailanman mauubos. Sa kabila ng mga unos at hamon, alam naming ang iyong plano ay higit na dakila kaysa sa aming naiisip. Kaya't sa halip na panghinaan ng loob, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagtitiwala. Ang ministeryong ito ay hindi lamang gawa ng tao, ito ay bunga na iyong espiritu na patuloy na gumagalaw at nagpapalakas sa amin. Kaya't anuman ang aming kinakaharap, pinagkakaloob namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Naway makita ng bawat isa sa amin ang malalim na layunin sa bawat maliit na gawain, na ang isang ngiti, isang dasal, o isang simpleng salita ng pag-asa ay maaaring maging kasangkapan upang baguhin ang buhay ng isang kaluluwa. Hinihiling namin, Ama, na patuloy mong basbasan ang lahat ng aming programa, pagtitipon at mga planong hinaharap. Naway manatiling malinaw sa amin na ikaw ang simula at wakas ng lahat, at wala kaming magagawa kung wala ang iyong banal na presensya. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin na ito, itinataas namin ang papuri at pagsamba na karapat-dapat lamang sa iyo. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na nagbibigay ng saysay sa aming paglilingkod. Naway maging malinaw sa lahat ng aming ginagawa na ang ministry ay hindi isang tungkulin lamang, kundi isang buhay na alay sa iyo.
Salamat sapagkat sa bawat hakbang, ikaw ang aming kaagapay at kalakasan. Salamat sapagkat sa gitna ng aming mga pagkukulang, hindi mo kami iniiwan, kundi patuloy mong pinupunan ang aming kakulangan ng iyong biyaya. At salamat sapagkat sa bawat tagumpay, ikaw ang tunay na nagiging dahilan. Ngayon at magpakailanman, ikaw lamang ang nais naming sambahin, paglingkuran at dakilain. Sa lahat ng ito, Ama, tinatapos namin ang aming panalangin na may pusong ganap na nagtitiwala at umaasa sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, sa iyong presensya ay lumalapit kami ng may pusong puno ng pasasalamat at kababaang loob. Walang katumbas ang biyayang ipinagkakaloob mo araw-araw. Mula sa liwanag ng araw na gumigising sa amin hanggang sa mga hiningang patuloy mong ibinibigay upang kami makapaglingkod sa iyong banal na gawain. Panginoon, salamat sa pagkakataon na kami ay maging bahagi ng iyong ministeryo. Salamat sa pagtawag mo sa amin upang maghatid ng mabuting balita sa mga nangangailangan, upang magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng lakas at upang magsilbing liwanag sa gitna ng dilim. Ang pribilehiyo ng paglilingkod sa iyo ay hindi karapatan, kundi isang handog. Kaya't kami nagpupuri sa iyo sapagkat sa kabila ng aming mga kahinaan, pinili mo kaming gamitin bilang kasangkapan ng iyong kalooban. Lubos ang aming pasasalamat sa mga taong iyong ipinadala upang maging katuwang namin sa paglilingkod. Mga kasamahan sa ministeryo na nagbibigay ng lakas, nagiging sandalan sa oras ng pangangailangan, at nagiging inspirasyon upang patuloy naming gawin ang aming tungkulin. Salamat din sa mga komunidad na aming pinaglilingkuran, sa mga kapatid na bukas ang puso at nakahandang tumanggap ng iyong salita. Sa bawat ngiti ng isang kaluluwang nakadama ng iyong pag-ibig, sa bawat pagbabagong nasaksihan namin sa mga pusong dating sugatan, tunay na nakikita namin ang iyong pagkilos at ito ang pinakamatamis na gantimpala ng aming ministeryo. Panginoon, salamat din sa lahat ng pagsubok na aming naranasan, sapagkat sa bawat hamon ay mas lalo mong pinatatag ang aming pananampalataya at binigyan kami ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na diwa ng paglilingkod. Ngunit Ama, sa kabila ng lahat ng ito, amin pong inaamin na hindi madali ang landas ng paglilingkod. May mga pagkakataong kami nang hihina, naguguluhan at naliligaw ng direksyon. Kaya ngayon, buong puso kaming dumudulog sa iyo upang humingi ng gabay at lakas. Turuan mo kaming maging mas mapagpakumbaba upang sa halip na umasa sa aming sariling kakayahan, lagi naming iasa ang lahat sa iyo. Hinihiling namin ang karunungan upang maipahayag ang iyong salita ng malinaw at may kapangyarihan. Hindi upang kami ay mapuri, kundi upang ikaw lamang ang maluwalhati. O Diyos, palakasin mo kami sa oras ng panghihina. Pag-alabin mo kami mula sa aming mga damdamin, sa mga sandaling tila na uupos ang apoy ng aming pananampalataya, at ipaalala mo sa amin ang unang bahagi kung bakit kami tumugon sa iyong tawag. At ito ay walang iba, kundi ang iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, hiling namin ang iyong patuloy na paggabay
sa bawat desisyon na aming gagawin para sa ministeryo. Naway ang bawat plano, proyekto at gawain ay nakasentro hindi sa pansariling ambisyon, kundi sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Ilayo mo kami sa tukso, sa pagmamataas at pagkakawatak-watak. At sa halip ay itanim mo sa aming mga puso ang tunay na pagkakaisa, pag-unawa at malasakit sa isa't isa. Ipagkaloob mo rin sa amin ang kakayahang makinig ng may malasakit, magsalita ng may kababaang loob, at kumilos ng may dalisay na hangarin. Hinihiling namin ang iyong proteksyon laban sa anumang uri ng hadlang na naisumira sa iyong gawain. Bantayan mo kami laban sa panghihina ng loob, sa takot at sa alinlangan. At bigyan mo kami ng matatag na paninindigan upang ipaglaban ang katotohanan at ipamuhay ang iyong kalooban. Ama, hinihiling din namin na ikaw ang magbigay ng bukas na pintuan para sa mas maraming pagkakataon upang makapaglingkod. Ipadala mo kami sa mga lugar na higit sa nangangailangan ng iyong salita, sa mga pusong sugatan, sa mga kaluluwang naguguluhan, at sa mga taong tila naliligaw sa dilim ng kasalanan. Naway maging liwanag kami na patuloy na magdadala ng pag-asa at maging asim na nagbibigay ng tamang lasa sa mundo na madalas ay natatabunan ng kapaitan at pangungulila. Panginoon, turuan mo kami na hindi lamang magsalita ng iyong kabutihan, kundi ipakita ito sa pamamagitan ng aming buhay. Sapagkat ang pinakamabisang ministeryo ay yaong nakikita sa gitna at gawa at hindi lamang sa salita. Ngayon naman, O Diyos, matapos ang lahat ng aming pasasalamat at pagsusumamo, buong puso naming ipinagkakatiwala ang aming sarili at ang aming ministeryo sa iyong mga kamay. Ikaw ang tunay na puno ng ubasan, at kami mga sanga lamang na mabubuhay lamang kung kami nananatili sa iyo. Kaya't hinihiling namin na manatili kang sentro ng lahat ng aming gawain. Ikaw ang simula, ikaw ang gitna, at ikaw ang wakas ng aming paglilingkod. Kung kami man ay pumalpak, ikaw ang magtutuwid. Kung kami man ay manghina, ikaw ang magbibigay ng lakas. At kung kami man ay magtagumpay, ikaw ang siyang dapat purihin at pasalamatan. Panginoon, buong pagtitiwala naming iniaalay sa iyo ang aming bukas. Hindi namin batid ang lahat ng mangyayari, ngunit alam naming sapat na ang katotohanang hawak mo ang lahat. Sa iyo kami kumakapit, sa iyo kami umaasa, at sa iyo kami naglalagak ng aming buong tiwala. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng bagyo, ang aming kublihan sa oras ng panganib, at ang aming ilaw sa oras ng kadiliman. Sa iyo rin namin iniaakyat ang lahat ng papuri at karangalan, sapagkat tanging ikaw lamang ang karapat-dapat sambahin at dakilain magpakailanman. At sa pagtatapos ng panalangin ito, O Diyos na tapat at banal, wala na kaming ibang nais kundi Ikaw, ang malugod sa aming mga buhay. Gamitin mo kaming kasangkapan upang patuloy na maisakatuparan ang iyong plano ng kaligtasan para sa lahat. Naway makita sa amin ang iyong wangis, madama sa amin ang iyong presensya, at maipahayag ng aming ministeryo ang iyong dakilang pagmamahal. Buong puso kaming nagpupuri at nag-aalay ng papuri sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen. Amang makapangyarihan at puno ng awa, kami ay lumalapit sa iyo ngayong oras na ito na may pusong nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Salamat sa bawat araw
na kami ay binibigyan mo ng lakas, kalakasan ng isipan at pag-ibig na sapat upang makapagpatuloy sa paglilingkod. Tunay na iyong biyaya ay walang kapantay at ang iyong katapatan ay hindi nagmamaliw. Salamat po sa pagkakataon na kami ay maging bahagi ng iyong ministeryo. Isang pagtawag na hindi nagmumula sa aming sariling kagustuhan, kundi isang paanyaya mula sa iyong upang makiisa sa dakilang gawain ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Panginoon, salamat dahil kahit kami ay mahina at may kakulangan, pinipili mo pa rin kaming gamitin bilang iyong mga kasangkapan upang maipadama sa mundo ang liwanag ng iyong pagmamahal. Sa lahat ng tagumpay, sa bawat taong natutulungan, sa bawat pusong nagpapalapit sa iyo, itinatanghal namin na ikaw lamang ang dahilan at pinagmumulan ng lahat ng iyon. O Diyos, sa bawat yugto ng aming paglilingkod, nararanasan namin ang iyong gabay at pagkalinga. Maraming pagkakataon na kami ay nalulupaypay, subalit ikaw ay nagbigay ng sigla. Maraming oras na kami ay nagduda sa aming kakayahan, ngunit ikaw ang nagpapaalala na sapat ang iyong biyaya. Kaya't higit sa lahat, nais naming ipahayag ang aming pasasalamat dahil ang ministeryo ay isang napakahalagang biyaya at hindi lamang trabaho o tungkulin, kundi isang pribilehiyong maging katuwang mo sa banal mong layunin. Salamat din sa mga kapatid na kasabay naming lumalakad sa iisang pananampalataya, sa mga pinuno na nagbibigay ng gabay, at sa mga taong handang makinig at tumanggap ng iyong salita. Ang lahat ng ito ay mangyayari kung ang iyong kapangyarihan at pag-ibig na kumikilos sa aming kalagitnaan. Ngayon, Panginoon, kami naman ay nananalangin ng buong pagsusumamo para sa isang ministeryo. Alam naming hindi ito madali at batid naming kasama ang pagkakataon ay ang bigat ng responsibilidad. Kaya't buong puso naming hinihiling ang iyong patuloy na paggabay. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa aming bokasyon na hindi kami mapanghinaan ng loob kapag dumarating ang mga pagsubok. Turuan mo kami na maglingkod, hindi para sa aming sariling kapurihan, kundi para sa kaluwalhatian mo lamang. Huwag mong hayaan na kami ay madaig ng tukso, ng kayabangan, katamaran o panghihina ng pananampalataya. Sa halip, puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang sa lahat ng aming gawain ay makilala ka at madama ng iba ang iyong dakilang pag-ibig. Aming Ama, itinatagubilin din namin sa iyo ang bawat leader, manggagawa at lingkod ng ministeryo. Naway pagkalooban mo sila ng karunungan na mula sa itaas, lakas na hindi nauubos at pusong mapagpakumbaba. Gabayan mo ang bawat pagpapasya at hakbangin ng kanilang gawain upang ito ay nakaayon sa iyong kalooban. Hipuin mo ang kanilang isipan upang lagi nilang makita ang malalim na kahulugan ng kanilang paglilingkod, na ito'y hindi basta trabaho, kundi isang pagtugon sa iyong banal na tawag. Lord, ilayo mo po sila sa anumang panganib at kasamaan, at pagpalain ang kanilang pamilya upang sila'y maging katuwang din sa kanilang misyon. Naway makita nila sa kanilang tahanan ang suporta, pag-ibig at kapayapaan na patuloy na magpapatatag sa kanila. Gayun din, iniaangat namin sa iyo ang mga taong aming pinaglilingkuran. Naway buksan mo ang kanilang mga puso upang tanggapin ang iyong mga salita.
Alisin mo ang mga hadlang na pumipigil sa kanila na maranasan ang kalayaan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo sila ng pananampalatayang hindi natitinag at pag-asang hindi nauubos. Naway sa pamamagitan ng aming ministeryo, higit nilang makilala kung sino ka at madama ang iyong kabutihan sa kanilang buhay. Sa bawat pagtuturo, pagbabahagi o paglilingkod, ikaw nawa ang kanilang makita at hindi kami. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan at pribilehiyong ipinagkaloob sa amin. Ito po ang aming samot-lalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. At sa pagtatapos ng ating panalangin sa oras na ito, naway hindi dito magtapos ang ating pakikipagtagpo sa Diyos. Dalhin natin ang Kanyang presensya sa bawat sandali ng ating buhay, sa ating pagbangon sa umaga, sa ating pagharap sa mga hamon ng araw, at maging sa mga tahimik na gabi kung saan tayo'y nag-iisa. Maraming salamat sa Diyos na patuloy na kumikilos kahit hindi natin agad nakikita. Salamat sa Kanyang pagmamahal na hindi nagbabago, sa Kanyang biyayang laging sapat, at sa Kanyang kapangyarihang patuloy na nagpapalakas sa ating mga nanghihinang puso. Kung ikaw man ay dumulog sa panalangin ito na may mabigat na dinadala, dalangin namin na sa sandaling ito ay nakakaramdam ka ng gaan. Kung dumating ka rito na puno ng pag-aalinlangan, naway mapalitan ito ng pananampalataya. Kung ikaw ay nanghina, naway maramdaman mo ang bagong lakas na mula sa Panginoon. Tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi natatapos kumilos kapag natapos ang panalangin ito. Patuloy siyang gumagawa ng paraan. Patuloy siyang naghahanda ng landas para sa iyo. Patuloy siyang kumikilos sa likod ng mga pangyayaring hindi mo nauunawaan. Maraming hindi mo pa nakikita ang sagot sa iyong mga panalangin ngayon. Maaaring tila tahimik ang langit sa mga panahong ikaw ay naghihintay, ngunit huwag kang mawala ng pag-asa. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang ginagawa. Kadalasan sa katahimikan niya, doon niya inihahanda ang pinakamagandang tugon. Patuloy kang manalig, patuloy kang lumapit, patuloy kang kumapit sa Kanya. Sa bawat araw na tila mabigat, alalahanin mo na may Diyos na handang bumuhat sa iyo. Sa bawat luha na pumapatak, may Diyos na nakakaunawa. Sa bawat panahong gusto mo nang sumuko, may Diyos na bumubulong sa iyong puso. Anak, huwag kang matakot, sapagkat kasama mo ako. Naway ang ministeryong ito ay maging paalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. May komunidad na nananalangin kasama mo. May mga pusong umaalalay sa pananampalataya. At higit sa lahat, may Diyos na kailanman ay hindi ka iiwan. Dalhin mo ang kapayapaan ng Diyos saan ka man dalhin ang iyong mga hakbang. Hayaan mong ang Kanyang liwanag ang gumabay sa bawat desisyon mo. Hayaan ang Kanyang pag-ibig ang magpatatag sa iyo sa gitna ng lahat ng pagsubok. At kung muli kang mapagod, kung muli kang manghina, tandaan mong maaari kang bumalik. Maaari kang muling lumapit sa Kanya. Ang Kanyang mga bisig ay laging bukas, handang yumakap, handang magpatawad, handang magbigay ng panibagong lakas. Maraming salamat sa pagsama sa ministeryong ito ng panalangin. Naway ang pagpapala, proteksyon, karunungan at walang hanggang pagmamahal ng Diyos ay sumaiyo at sa iyong buong pamilya. Magpatuloy kang manalig, magpatuloy kang lumaban, magpatuloy kang magtiwala, sapagkat ang Diyos na kasama mo ngayon
ay siya ring Diyos na mangunguna sa iyong bukas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo nang may pusong mapagpakumbaba, humihiling ng iyong gabay at kaligtasan sa bawat araw ng aming buhay. Alam po namin na sa mundong puno ng pagsubok at mga kapahamakan, tanging ikaw lamang ang aming tunay na tagapagligtas at kaligtasan. O Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa iyong pangalagaan ang aming buhay, hindi lamang sa mga pisikal na panganib, kundi pati na rin sa mga espiritual na pagsubok. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kaligtasan mula sa lahat ng uri ng kasamaan at kapahamakan. Naway ang iyong anghel ang magbantay sa amin sa bawat sandali. Huwag po ninyong hayaang kami ay mahulog sa mga bitag ng kasalanan, at ipagkaloob po ninyo sa amin ang lakas upang magtagumpay sa tukso. Panginoon, alam po namin na ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa iyo. Kaya't kami po ay lumalapit sa iyo ng may tiwala. Huwag po ninyong hayaang kami ay maligaw ng landas o mawala ng pag-asa. Sa bawat hamon na aming kinakaharap, patuloy po ninyong gabayan ang aming mga hakbang. Naway sa iyong mga kamay, kami ay makatagpo ng tunay na kapayapaan at proteksyon sa bawat sulok ng aming buhay. Kami po ay nagdarasal na ang aming mga mahal sa buhay ay maging ligtas at makamtan din nila ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Ingatan po ninyo sila mula sa lahat ng uri ng panganib, lalo na sa mga oras ng kaguluhan at krisis. Ibigay po ninyo sa amin ang mga tamang hakbang at desisyon upang matutunan silang makatuwid sa mga pagsubok ng buhay. Sa mga oras ng kanilang pangangailangan, sana'y kami po ay maging ilaw at gabay para sa kanila at magpatuloy sila upang magtiwala sa iyo. Huwag po ninyong hayaang kami ay mawala ng pananampalataya o Diyos. Kahit sa pinakamatinding pagsubok, sa mga pagkakataong kami ay nadarama ang takot, kalungkutan o panghihina, patuloy po ninyong palakasin ang aming kalooban at gabayan kami upang manatiling matatag. Huwag po ninyong ipagkait ang iyong biyaya ng kaligtasan, sapagkat sa iyo lamang kami nakakakita ng tunay na pag-asa. Sa mga oras ng sakuna at kalamidad, kami po ay humihiling na magpatuloy po kayong magbigay ng kaligtasan at ang mga anghel na mag-aalala sa amin. Ipagkaloob mo po ninyo sa amin na ang nagdurusa at ang mga hindi nagkakaroon ng ginhawa sa buhay. Lord, huwag po ninyong hayaang kami ay mawala ng lakas ng loob sa mga pagsubok na dumarating, kundi patuloy po kaming magtiwala sa iyong plano at biyaya. Panginoon, sa iyong kamay namin ipinagkakatiwala ang aming kaligtasan. Kaligtasan mula sa pisikal na pangangatawan, mula sa espiritual na tukso, at mula sa mga panganib na hindi namin nakikita. Naway sa bawat takbo at takbang namin,
kami po ay magpatuloy sa paglalakad sa iyong liwanag at maging saksi ng iyong kadakilaan. Sa lahat ng ito, kami po ay nagpapakumbaba at nagsusumamo na may pag-asa at pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon, puno ng pagpapakumbaba at pag-asa. Alam po namin sa mundong puno ng alon ng pagsubok at dagok ng buhay, tanging ikaw lamang ang nakapagbibigay ng tunay na kaligtasan. Ikaw ang aming matibay na sanggalang, ang tanging may hawak ng aming kapalaran. Panginoon, sa bawat araw na kami ay humaharap sa mga hamon at panganib, kami po ay nagdarasal na ikaw ay magpatuloy na magbigay ng kaligtasan at proteksyon sa amin. Naway, patuloy mong ipagkaloob sa amin ang iyong kalinga at pangangalaga, hindi lamang sa pisikal na aspeto ng aming buhay, kundi pati na rin sa aming kaluluwa at espiritu. O Diyos, ipagkaloob po ninyo na kami ay maging matatag sa gitna ng pagsubok. Sa bawat paghihirap, bigyan ninyo kami ng lakas upang magpatuloy at huwag mawala ng pag-asa. Alisin po ninyo ang takot na sumasakal sa aming puso at palitan ito ng tapang at pananampalataya sa iyong mga pangako. Tiwala po kami na sa bawat pagsubok na dumarating, ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas upang malampasan ito. Amang Diyos, kami rin po ay humihiling ng iyong gabay sa mga mahalagang desisyon na kailangan naming gawin. Huwag po ninyong hayaang kami ay maligaw ng landas. Naway sa lahat ng aming desisyon, ikaw po ang maging gabay namin at magtulungan kami upang makagawa ng mga hakbang na magdudulot ng kapayapaan at kaligtasan sa amin at sa aming mga taong kami ay iniintindi. Panginoon, gabayan mo po kami upang magpatuloy sa paggawa ng kabutihan at magbigay ng liwanag sa iba. Sa aming mga buhay, sana'y magpatuloy kami sa pagpapakita ng malasakit sa kapwa, lalo na sa mga taong nangangailangan. Huwag po ninyong hayaang kami ay mawala ng malasakit o magbigay daan sa mga mapanirang damdamin tulad ng galit o pagkamuhi. Ituro po ninyo sa amin ang tamang landas ng kabutihan at pagmamahal. Kami rin po ay nagdarasal na ingatan ninyo ang aming mga pamilya at mga kaibigan. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pagsubok at kami po ay humihiling na ikaw po ang magbigay ng kaligtasan sa kanila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kaligtasan sa mga panganib, sa sakit, at sa mga espiritual na pagsubok. Naway ang iyong mga anghel ang magbantay sa kanila sa bawat taguyod, ikaw po ang kanilang iintahin. Panginoon, kami po ay nagdarasal din para sa mga taong nawalan, mga nagdurusa at mga naglalakbay sa dilim ng kalungkutan. Naway maranasan nila na ang bawat pagsubok at pagdurusa ay malalampasan kapag ikaw ang kasama. Palakasin po ninyo ang kanilang pananampalataya at tulungan silang muling magsimula. Huwag po ninyong hayaang sila ay mawala ng pag-asa, kundi ipagkaloob sa kanila ang lakas ng loob at panibagong sigla
upang patuloy na magsikap at magtiwala sa iyong plano. Sa bawat takbang ng aming buhay, O Diyos, naway kami po ay magsanay na magtiwala sa iyo, na kung wala ang aming ganap na kaligtasan at proteksyon, tinutugis namin ang iyong mga pangako, at kami po ay naglalakbay sa buhay na may pag-asa, sapagkat kami ay may Diyos na hindi kailanman nagpapabaya sa amin. Huwag po ninyong hayaang kami ay mawala ng kababaang loob at pagmamahal sa iyo. Patuloy po ninyong patatagin ang aming pananampalataya upang magtiwala kami sa iyong kabutihan at sa iyong kaligtasan na wala ng katulad. Sa mga sandali ng paghihirap, naniniwala kami na kami po ay magtatagumpay at makakamtan ang tunay na kapayapaan sa iyong mga kamay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami po ay nagdarasal. Amen. O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may pag-asa at pananampalataya sa iyong walang hanggang kakayahan. Sa bawat takbang na aming tinatahak, kami po ay humihiling ng iyong proteksyon at kaligtasan. Kami po ay patuloy na naglalakbay sa mundong puno ng mga pagsubok, ngunit kami po ay hindi nag-iisa, dahil ikaw po ang aming kasama sa bawat paglalakbay. Panginoon, kami po ay nagdarasal para sa mga paglalakbay kung saan kami ay dumaraan sa mga kalsada ng buhay, magaan man o mabigat. Sa aming mga pisikal na paglalakbay, sa mga araw sa pagtatrabaho, mga lakad o kahit sa mga biyahe, kami po ay humihiling ng iyong pangangalaga. Ingatan po ninyo kami mula sa anumang aksidente, sakuna at panganib. Huwag po ninyong kaming hayaang kami ay maligaw sa landas, kundi gabayan ninyo kami upang makapunta kami sa aming mga patutunguhan ng ligtas at buo. Hindi lamang sa pisikal na paglalakbay kami nagdarasal, kundi pati na rin sa aming espiritual na paglalakbay. Ang buhay po namin ay puno ng mga desisyon at takbang na kailangan naming gawin, at kami po ay humihiling ng iyong gabay. Naway mapili namin ang tamang landas, at sa bawat takbang na aming gawin, maging kalugod-lugod kami sa iyo. Gamitin po ninyo kami bilang mga instrumento ng iyong kabutihan upang maging liwanag sa iba at magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan ng gabay. Amang makapangyarihan, kami po ay hindi ligtas sa pagsubok at unos ng buhay. Ngunit kami po ay umaasa sa iyong mga pangako ng kaligtasan. Sa mga oras ng kahirapan, pagkatalo o pagdududa, patatagin po ninyo kami ng iyong lakas at pagmamahal. Huwag po ninyong hayaan na kami ay mawala ng pananampalataya, kundi patuloy po ninyong palakasin ang aming loob upang magtiwala sa iyong plano. Huwag po ninyong hayaang kami ay manghina, kundi bigyan ninyo kami ng lakas upang magpatuloy sa aming paglalakbay. Anuman ang mga pagsubok na dumating, Lord, ang buhay po namin ay hindi perpekto at puno ng mga pagsubok. Ngunit kami po ay may tiwala sa iyo. Kami ay ligtas. Huwag po ninyong hayaang kami ay mawala ng pag-asa, kundi palakasin po ninyo kami sa aming pananampalataya. Sa kabila ng mga sakuna at pagsubok na dumarating, kami po ay umaasa na kami ay patuloy na makakamtan ang kaligtasan na nagmumula
sa iyo. Kami po ay nagdarasal din para sa aming mga mahal sa buhay. Naway patuloy silang ingatan at protektahan. At huwag po ninyong hayaang sila ay mawala sa iyong mga kamay. Sa kanilang mga laban, kami po ay humihiling na sila rin po ay magtaglay ng tapang at lakas upang malampasan ang kanilang mga pagsubok. Gabayan po ninyo sila sa kanilang mga paglalakbay at ipadama sa kanila ang iyong pag-ibig at presensya. Sa mga oras ng pangangailangan at kabiguan, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga pangako. Itaguyod po ninyo kami at patuloy kaming gabayan upang magpatuloy sa aming mga paglalakbay ng may kalakasan at tiwala. Naway ang bawat takbang namin ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan at magbigay ng pag-asa sa iba. Lord, alam po namin na ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang ang kaligtasan mula sa mga pisikal na sakuna, kundi pati na rin ang kaligtasan ng aming mga puso at kaluluwa. Kami po ay humihiling ng iyong gabay upang kami ay manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok. Sa mga pagkakataong kami ay nahulog sa kasalanan, kami po ay humihingi ng iyong pagninilay, tawad. Huwag po ninyong hayaang kami ay mawala ng direksyon, kundi tulungan ninyo kami na magbalik loob at magsimula muli. Sa mga oras na kami ay natutukso, huwag po ninyong hayaan na kami ay maligaw sa maling landas. Palakasin po ninyo kami upang malabanan ang mga tukso na naglalayong umila sa amin palayo sa iyo. Ituro po ninyo sa amin ang tamang daan at bigyan kami ng lakas upang magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Huwag po ninyong hayaang kami ay mawala ng malasakit sa aming kapwa, kundi bigyan po ninyo kami ng pusong mapagpakumbaba at mapagmahal sa lahat ng tao, kahit sa mga hindi kami naiintindihan. Sa lahat po ng aming paglalakbay, kami po ay humihiling ng proteksyon sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ingatan po ninyo sila sa bawat araw na sila ay lumalakad at bigyan ninyo sila ng lakas upang malampasan ang mga pagsubok. Huwag po ninyong hayaang sila ay mawala ng pag-asa, kundi ipadama ninyo sa kanila na ang iyong awa at pagmamahal ay hindi nagigiba. Palakasin po ninyo ang kanilang pananampalataya at magbigay sa kanila ng tapang upang magpatuloy sa kanilang mga laban. Panginoon, kami po ay nagdarasal para sa aming mga kaibigan, pamilya at lahat ng aming minamahal. Naway sa bawat takbang nila ay maramdaman nila ang iyong proteksyon at gabay. Sa mga oras ng pagkabalisa at pag-aalala, sana po ay maging sentro sila ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Huwag po ninyong hayaang kami ay mawala ng tiwala sa iyo, kundi palakasin po ninyo kami sa bawat araw upang matutunan namin ang tunay na kahulugan ng kaligtasan sa iyong mga kamay. Sa iyong pangalan, kami po ay nananalangin. Sa iyo po lahat ang papuri at karangalan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.